Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Micha Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na iyong December 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading to, general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari. Ay, mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo ang inyong isipan, wala sa baraha ang kapalaran, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas. Kung gusto niyo na positive lang ang gusto niyo marinig sa reading, ay hindi po itong channel na ito para sa inyo. Dahil nagsasalita ako at kung ano yung nakikita ko, masama man o maganda yan. Para kay Gemini. Uy! Sinasabi ko ng abe. Sa unang palo. Merong nagba-black magic sa iba, no? Sabi sa inyo, may nagba-black magic or handi yung sitwasyon, may nagri-ritual, may mga nagseseremonya. Ibig sabihin, dinadasalan ka, ganyan-ganyan. Ingat pa rin. No, kung nakita ito, may mga Also, this a mystery situation, Deep friendship with someone of the same sex. Maaaring magkakaroon ka ng connection sa isang tao. Maaaring babae, kung babae ka, babae rin siya, lalaki, gano'n. Baka eto yun, ito, pwede rin or ikaw ito sa kanya. Yan. Iba sa inyo, kayo? Maaaring may mga nagtataro reading, Pero mas gawin nyo. Pero nasa inyo pa rin yun. Ayoko magsalita. May sabihin nyo, nakakialam na naman ako. Pero yun, basta-basta. Alam nyo naman kung ano yung tama. Siyempre. Someone will try to make you do something against you will. Ayan na nga, Diba? Ibig sabihin, may taong mga galit or naiinis. Or pwede rin na ikaw ito. Yan, naiinis at nagagalit ka. Yan. May mga tao na may mga masamang balak sa'yo, masamang pakay sa'yo, kung sino man sila, kung saan man sila manggagaling. Dami mong card. Success assured with good plans and hard work. Maaaring by the 1 to 15 is mga paplanuhin ka na isang sitwasyon sa buhay mo. No, nahandun ka sa point na magbibigay ka rin ng hard work dun sa sitwasyon na yun. Halimbawa, with friends to friends, ganyan, magbabanding kayo, may mga gathering, may mga celebration, joy, and situation, pwedeng gano'n, Maaari magkakaroon mga plano, situation sa iba sa inyo. And money will come to you. Congratulations. Maaring nahandito you give yung effort and hard work sa trabaho mo. Siguro nahandito mga overtime o kaya busy talaga kasi it's December and magiging maganda ang pasok ng iyong kaperahan. Or pwede rin naman na may magbibigay sa'yo kasi ito egg to kasi kasi yung parang syempre handin yung valuable things na golden egg na parang something caring, di ba? Maaring either magbibigay, makaka-receive ka, or ito is magagaling sa iyong work. Yan. Kung saan man siya manggagaling, congrats. Persevere and you will overcome a problem. Sa dami man din daw ng pinagdadaanan mo talaga, malalakpasan at malalakpasan mo yan. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na you're carrying a heavy situation sometimes na maaring hanggang ngayon is still heavy yon, hanggang ngayon dala mo yon sa paglalakbay mo, no? Yun na siguro may mga unresolved situation from the past o kaya may mga memory from the past na hanggang ngayon is naaalala mo pa yon, pwedeng sa mga tao na may mga nakasamaan ka ng loob or sa karelasyon man yan, kung sino man iyan. Birth or conception of a child or enterprises. Yung iba sa inyo, siguro you're thinking about, syempre, maaaring may mga business din yung iba, or sa iba dito is thinking about enterprising or businesses or business, no? Maaaring magkakaroon ng mga idea. Ako nakikita sa inyo, maaari din na handun yung may mga mabubuntes, no? Or maybe you are thinking about magbubuntes.
no? Kung may mga magbubuntis, andito to. And you need to take good care yourself or someone na malapit sa'yo is buntis or ikaw is buntis, kung sino man yan. O if you want, andito yung caring, no? And you will receive it sa iba sa inyo. May mga idea, may mga new ideas ka na gagawin this time, ano? Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Ay, Tower nga. Solid foundation success with effort, with a good plan and hard work and given more effort and focus. Parang you rebuilding something kasi ano, hanggang ka sa point na yon. Halimbawa, kung eto is sa business, ganon, o kaya you have a plan to na ini-structure mo o nire-rebuilding mo, pwede ko sa aspeto ng buhay mo yan. Halimbawa, sa health issue mo yan, sa trabaho mo man yan, sa pera mo man yan, sa relasyon mo man yan, sa business mo man yan, or any enterprises mo man yan, pwedeng bahay, lupa, pwedeng ganon. Maring nahadon ka sa point, kung sa bahay o lupa yan, o handito yung idea mo na syempre, focus ka. Mahirap man siyang makamit, pero as long as you give an effort and hard work and make a plan, makakamit mo siya. Kasi si Camel, di ba ano yan? Malayo ang nararating niya. Pero when it comes dito, kung titingnan ko ito ha, sa sitwasyon mo, mag-ingat ka pa rin kasi someone is against you sa sitwasyon mo, maaring may mga hindi talaga pabor sa'yo, yan, maaring hindi yung pagdadasal ka nila, or bubulungan ka nila, or ano yan? Iriritual ka nila for something na hindi ka magwagi yan. Iba black magic ka nila. No? Pag-iisipan ka nila ng hindi maganda. Daming taong ganyan. Ayun na nga. Ayun na nga. Siyempre, wag kayong ganito ha. Kung kayo is may mga ability, yan yung may mga ability yan kasi alam ko merong may mga ability with Gemini, lalo na yung mga nagtataro reader kasi hindi ko lang alam kasi iba-iba kasi ang nagtataro reader. Minsan kasi may mga nag-aaral ata sila. Yun, pero don't do that. Pero nasa inyo pa rin yan kasi basta, hindi ba sabi nga nila, ano what goes around comes around. Diba? Ingat pa rin tayo. Okay, may mga maiirita ka. Yan, may mga maiirita ka, tapos may magdadalawang paningin ka, nakala mo may nakita ka, may mga supernatural situation na akala mo, oh my God, ano yun? Anino? Parang may naaninag ka na hindi mo maintindihan, may mga ganyan, may disturbance situation happen. Pwede din sa when it comes sa disturbance kasi syempre, you're revealing something into your life, diba? Or meron kang ini-structure, or may you thinking something plan. Halimbawa, ini-structure ko yung life mo in a good way, tapos may magdi-distract sa'yo, yung mga ganyan. No? Kung ano man yan. And syempre, iba sa inyo is overloaded. Ibig sabihin, marami kayong iisipin, busy, yan, maraming plano, maraming gagawin, maraming obligasyon, may maraming tatapusin, ganyan. Ma-overwhelm ka in the situation kung saan aspeto ng buhay mo yan. Real estate, paari iba sa inyo, di ba na dito nga si ano, ibig sabihin din sa iba sa inyo siguro, kung ano, nag-iisip kayo ng thinking about bahay, mag-i-invest kayo, bibili kayo ng bahay, magpapagawa kayo ng bahay, ganyan. Or pwede rin na ano ba to, yan ang trabaho mo, yan nagtitinda-tinda ka ng real estate, no? May mga mega project or maybe something kasi andito rin si Crib. Siguro handin yung investing with something. Pwede investing in the relationship, pwedeng investing sa trabaho, sa pera, o any situation. Yan. There's a wealth situation na kung nakikita sa'yo. Siyempre, is darating din yung sitwasyon na makakaramdam ka ng pagsasuffer ng mga depression or yung mga basta may mga isa-suffer ka this time. Kung titignan mo kasi dito, diba, parang you're suffering something. May mga worrying situation, pwede rin na
Yung iba dito kasi handito to, handito to, handito to. Maaring iba sa inyo is mas madalas kayong mananaginip na hindi niyo maintindihan yan. O kaya yung mga medyo nakakatakot o yung parang understanding dreams yan sa nakikita ko sa inyo. Yan. May mga gugulo sa'yo, no, dito. Yan. May mga sitwasyon na siguro, feeling parang mabigat ang pakiramdam, maaring ganun. Kung sa aspeto ng buhay mo. Anak, baba nga kayo, hindi ako makagalaw. Baba ka din, ano dyan, ano to mo? Energy. Pwede yung mga masakit ang ulo mo, masakit yung paa mo, masama yung pakiramdam mo, pwedeng nahandun sa point na yun. Energy ni Gemini. Magkakaroon ka daw ng disappointment sa friend or into your lovers. Siyempre, iba dito may mga prosperity and abundance. Dahil nga, andito kasi siya, si golden egg tsaka si crib. Ba, may papasok sa yung pera. Iba sa inyo, energy mo. Okay, energy mo. Okay, energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo, siguro na-handle lang sa pag-iisip, may mga iisipin kang bagay. Siguro trabaho mo, isipin mo yung pera mo, medyo may makakaramdam ka siguro ng mga pag-isolate yan, may pag-isolate sa sitwasyon, may mga bagay ka na iisipin na mahalaga sa'yo. Pwedeng kapatid mo, pwedeng anak mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng yung trabaho mo, kasi andito rin kasi si plant, tsaka si di ba? Yeah, may mga thinking about mga mahalaga sa buhay. Yun ang nakikita ko sa iyo. And then also, ang energy mo is kahit na marami kang iniisip or marami kang kasi andito yung manifestation mo, no? Kahit marami kang iniisip o may mga problema man na darating sa buhay mo, you try to make it balance yung sitwasyon mo. Sa nakita ko dito. Yun. May daw, tutulungan ka. Ang nakikita ko dito, parang meron kang tutulungan or may hihingi sa'yo ng tulong. Tao na mahalaga sa'yo. Or ikaw ito, ha? Yan, yun ang nakita ko sa energy. May mga bagay kang iisipin. Andun din yung manifestation mo, no? May mga manifesting situation ka. Anong parating sa kanya? Yung iba dito may lungkot. Iba dito, maaari makaramdam ka ng lungkot, you feel lonely, you feel sadness. Yan, you may feel, sana wala kayong siguro hindi naman siguro pagsisisi. May maiisip ka na maaring pagsisihan mo, ganyan. Yun ang nakikita ko, ha. Parating. Ano to, universe? Parating po. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo. Nandito yung sitwasyon na may pag may parang may gulo. There's an out of control situation happen na parating sa ito 1 to 15. Ang nakita ko dito, medyo stagnant. Siguro nahadun ka sa point na may mga bagay na pwedeng i-cancel or ma-cancel or ma-delay. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang parating sa halimbawa, may hinihintay ka, o kaya may gusto mong kausapin, o kaya
may gusto kang lakarin o kaya merong kang naiisip na plano, ganyan, pwede siyang ma-delay. Yan, pwedeng i-delay for a while kasi maaaring halimbawa you are busy, ganyan, yung mga gano'n. May mga delay and cancel situation. And then also parating sa'yo, medyo moody, ganyan. Baka either ikaw ito or someone kasi may taong magiging moody. Dito sa card na to, ano ba yun? Sa card na to kasi is magkakaroon ng moody. Siguro when it comes to a moody sa sarili mo, siguro minsan mag-a-action ka, minsan hindi, minsan a-action, minsan hindi. Pwedeng ganun. O kaya is, andun ka sa point na, halimbawa, uumpisahan mo to, tapos nakita mo to, gusto mo uling umpisahan, pero hindi mo pa to tapos. Tapos uumpisahan, tapos hindi mo pa rin to tapos, pero gusto mo na umpisahan. May mga ganun. Pwedeng ganun siya. No, sa nakita ko dito. Parating din sa'yo is, medyo, may mga point or time na medyo maiksi yung pasensya or iiksi yung pasensya mo. Pwede rin na may mga time na tamarin ka o kaya nahandun din yung point na may parating na may tao dito na magiging close-minded. Pwedeng ikaw ito magiging close-minded or someone is magiging close-minded. Halimbawa, kinakausap mo siya, ganyan. O kaya ikaw kinakausap ka nitong tao. Vice versa palagi tayo kasi hindi ko naman binanggit pangalan mo. Close-minded siya. Parang hindi kayo magkakaintindihan nitong tao na to. Ganyan. Or hindi mo siya maiintindihan. Yun. Magkakaroon din ng mga pagtatampo, pag-aalboroto, or maybe ikaw or someone is mag-iisip ng kabiguan. May pag-iisip ng kabiguan. May taong needy, ano? May taong needy dito. O so magkakaroon ng union, or may hinihintay ka na gusto mo ng may hinihintay ka na gusto mo nang makita, gusto mo mong kausapin, gusto mo nang mag-meet, gusto mo ng connection, or gusto mo ng union. Yan. May taong naghihintay. Yan. Ang nakikita ko sa'yo dito. May hinihintay ata yung iba. And then also, bad news ka eh. Yung iba may bad news eh. Pero hindi siguro sa kayo lahat to, no? Kasi hindi ko naman, basta energy reading tayo palagi. Titingnan nyo pa lang naman dito, makikita nyo na hindi maganda, di ba? Dapat ata sa inyo makita nyo yung pictures talaga para mas maintindihan nyo. Baka sabihin nyo kasi hindi ginagawan ko lang kayo ng kwento. Hindi naman. Kung ano yung nasa card yun ang sasabihin ko ha. Energy nyo man ito or hindi. Kung kanino energy to, ipagdasal natin yung energy niya na maging okay siya. Ganun lang. No, huwag kayo masyadong maapektuhan. Kasi, this a card, arte mo ate. Yan, doon sa bad news situation, and mag-ingat ka talaga kasi may taong may bad intention sa'yo. Or maybe this is you, ha? Tatandaan mo palagi, ha? Vice versa tayo. Yun. Yung iba dito, magkakaroon kayo ng mga lack of goal, lack of plan, or handin yung situation na may mga bagay na hindi kayo takot no? Ang nakikita ko dito. Or someone. Tingnan natin parating. Sana hindi magkaroon ng mga no? Sa iba dito parang, siguro this is the past. Maybe. May mga pangako na pwedeng mapako. O kaya naman, may hindi pagkakasundo when it comes sa trabaho, o kaya sa karelasyon, o kaya sa family, or o sino man yan who's connected sa'yo. Ayan, may mga hindi pagkakasundo. Also, may mga separation. Yan, may separation ako nakikita sa inyo. So, iba dito, there's a, parang may financial dispute. May konting, baka magkaroon ka ng trouble when it comes to money. Medyo ingat na lang din, sa nakita ko sa iyo. Kahit na may papasok naman, pero wag sanang mangyari. Ngayon, baka okay ka, baka the next year bigla kang magkaroon ka ng problema when it comes to money, di ba? Wag naman sana. Ano dapat iwasan? Di ba dito may dramatic situation, yung iba, medyo may pagka-drama situation yung life. Medyo malungkot, kumbaga. Mani-depress. Dapat iwasan niya. Okay.
dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan iwasan siguro yung sobra-sobrang paggastos, is yung not to try to make it balance, ganyan. Iwasan mo yung madaliin yung mga bawat sitwasyon. Don't rush, no? Huwag kang magmadali. And then also is yung sobra-sobra yung gastos. Alam mo yung sinasabi nyo na hindi ka naman pala gastos, pero alam mo mga small things na binibili mo, pero pag dumami yan, pag marami yan, pag pinagsama-sama mo, malaki rin yun. Medyo iwasan mo, basta try to make it balance lang. Din ano, ang sinasabi ko, iwasan mo, syempre yung magkaroon ng pagpapabaya, or mga taong bitter, or yung mga maistagnan ka, yung hindi mo mahalin at pahalagahan ang sarili mo, or yung mga taong nasa paligid mo, mahalin at alagaan mo. Syempre, iwasan mo, ano yun? Iwasan mo rin yung ano, patay tayo dyan. Iwasan mo yung mangangako ka ng hindi mo tutuparin, or mga taong hindi marunong tumupad sa pangako. And then also, yung mapanghinaan ka ng loob ha, iwasan mo rin yun. You need to be strong. Gumawa ka, iwasan mo na gagawa o magdidesisyon ka na isang sitwasyon o isang bagay sa buhay mo na walang purpose. Do something or create something na may purpose, ganyan. Yun ang nakita ko ha. Pero if you enjoy your life, okay lang din. It's your life, di ba? Life mo naman yan eh. And then, syempre, iwasan mo, yung ano, yung hindi ka magtiwala sa sarili mo. Or yung mga taong walang tiwala sa'yo, hayaan mo sila. Buhay nila yun. Huwag kang masyadong maapektuhan. And not to improve yourself or any situation in life. And syempre, you need to focus, no? Be practical din. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love mo. Yung mga taong dishonest o yung ikaw mismo maging dishonest ka, iwasan mo ha. Vice versa, vice versa. Na lang ano ba to? Isang buwan na lang. Diyos mio, tapos na ang taon. Ang bilis naman ng taon. Parang kailan lang ako nagka-card. Sabay ganun eh. Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single. Ano to, universe? Diyos mio, Marimar. Kung single kayo, naku, may nagba-black magic nga sa'yo. Kaya tayo dyan. Sa mga single dyan, sa isang pagtatapos na magaganap o mangyayari sa buhay mo, meron kang makikilala na isang tao o dalawa ito, no, na may edad. Pwedeng mas matanda sa iyo. Hindi siya hindi mo siya ka-edad. Mas maaring may mas matanda siya sa iyo, no, ang makikilala mo. Itong tao na to is may pera. Itong tao na to may pera siya. A person who can support you, ang nakikita ko dito. Pwedeng makikilala mo siya, maaring ito is ibang lahi. Or hindi man siya ibang lahi, iba yung lengguwahe niya. Halimbawa, Bisaya siya, Tagalog ka. O kaya itong taon din medyo
mahilig mag-English. Ganyan. Parang ako, na kahit mali-mali, ganyan. Yung gano'n. Mas may edad to sa'yo. Matanda to sa'yo. Diba dito medyo ano te, parang LDR kayo? Ganyan. And then also, kung kayo naman is magkahiwalay nitong tao na to, andun na kasi ano no, o iba sa inyo, ibang lahi talaga yung ano nyo, no? Andun kasi yung naging matigas ang ulo ng isa, no? Kung titinan ko naman dito sa relasyon na to, kasi walang mangyayari. There's no, kahit na, ano to, kahit na magbalik, or kahit na magkasundo kayo, or kahit na maging okay kayong uli, pare-pareho lang naman sinasabi ko, no? There's no improvement happen. Yun ang nakikita ko. Kasi why? Isa kasi dito sa inyo, sarili niya lang iniisip niya. As long as masaya siya, masaya siya. Ganun siya. Yun ang nakikita ko, ha? Makasarili itong tao na to. Isa sa inyo makasarili talaga. Kaya dumating yung point na yun, nagkaroon ng mga kanya-kanyang direksyon. Nagkaroon kayo ng separation talaga. Kasi kung titingnan ko dito, hindi naman nakafocus sa hindi siya nakafocus doon sa kinabukasan na mangyayari sa inyong dalawa, hindi. Or maybe this is you, ha? And then also, ang nakikita ko rin sa relasyon sa mga nagkahiwalay, isa sa inyo medyo ano ba yun? Gawin mo to, gawin mo yan, ganito, ganun. Parang nahando siya sa point na yun. Kung kayo naman is in relationship, there's a stagnant situation pagdating in this relationship. Hindi ko alam why ang nakikita ko dito, pero stagnant ito. Pwedeng isa rin is matigas ang ulo, medyo there's a lack of success pa sa ngayon sa nakikita ko, ha, sa ngayon. Sa ngayon, hindi naman natin masasabi kasi it's changed naman din, no? Hoping naman na may magandang direksyon na maganap sa inyo. Kasi dito sa sitwasyon mo, there's no direction pa ako nakikita. Siguro nga, kung saan na lang kayo patungo, doon kayo sa point, pero alam mo, darating yung time, mabibigla at masyasyak ka, magkakaroon ng pagbabago sa relasyon niyo. Magkakanya-kanya kayo ng direksyon. Yun ang nakikita ko sa inyo, ha. Pero sana hindi kayo magkahiwalay. Yun. Pwedeng magkakanya kayo ng direksyon kasi pumunta na ibang bansa yung isa, ganyan. Magse-separate, pwedeng ganun. Pero sana walang separation na mangyari. Pero ang nakikita ko dito, as long as hindi magiging masalita yung isa at magiging mahaba yung pasensya ng isa sa inyo, magiging matagal kayo. Yun ang nakita ko. Pero, nag-worried kasi ako sa devil, eh. Nag-worried ako dito kay devil. Kaya, hindi ko rin maano. Pero sana hindi. No? Ako nakikita. Sana hindi naman siguro kayo lahat ito. Pero, expect the unexpected. Kasi, isa sa inyo mag-iisip ng dalawang path. Either sa kaliwa siya o sa kanan siya. Parang hindi siya sa point na aalis na ba ako, hindi ba, magkakaroon siya ng ganun. Yun na nakikita ko. Tapos may darating, merong isang mother figure na either sa part mo or sa part niya na magbibigay ng advice sa relasyon na to. Money. Dito sa sitwasyon na to, may ikakabigla, ikakashock, ikakagulat. O basta, siya, expect the unexpected situation. Pwede magkaroon ng problema. Money. Kumapit lang ang isa. Kung gusto nyo pa, ha? Pero may nakita akong pag-iiba ng direksyon. Pero mali mo makuha dun sa advice or support ng mother figure na yun, di ba?
your money. Yung money mo, saan ito sa iyo? Alam mo naman daw kung paano. Sa money mo kasi, alam mo kung paano mo daw i-handle yung money mo. Pero dito, there's an out of balance situation. No? Medyo imbalance yung money mo. Siguro nga kasi it's December, maraming pagkakagastusan, maraming magkakaroon kayo ng mga party-party, small parties man yan, or big party, o mga bonding-bonding situation. Yan ang nakikita ko sa iyo. Pero try to make it balance na lang, no, sa nakita ko dito. Medyo ang iba sa inyo maraming plano or andoon yung sitwasyon na madi-disorganize kapag dating sa pera mo. Hoping, basta as long as balanse ka, gawin mo. Pag-isipan mo maigi. Nag-aaral kayo o may pag-aaralan ka? Advice. Pwede ako magbigay ng ibang message. Bibigay ako ng ibang message. When it comes sa ibang message, meron ako nakikita na conflict. Malaki man o maliit dyan. May nakita ko magkakaroon ng kawalan ng pagkakaisa, mga puot or galit, hindi pagkakasundo. May mga tao na hindi magiging same page. Nakita nyo naman dyan, di ba? Umpisa pa lang. And then, may tao na siya, makasarili talaga. Meron ako nakitang paghihiwalay. Either ko ang aalis or hihiwalay, or may aalis o hihiwalay. Or iiwas. Pwedeng may pag-iwas. Sa iba is pag-iwas to. Yun ang nakikita ko dito. And then also, magkakaroon ng mga getting together kasi nga it's December. Yan, may mga celebration, fun, happiness, enjoyment. Either getting together na close relationship, parties, surprise events, family unity, reunion, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. May mga getting together. May pag-uusapan ata kayo when it comes to a wedding or pwedeng may pupuntahan kang wedding, ganyan. And then also, coming home is coming. Pwedeng may manggagaling ng ibang bansa, pupunta sa'yo, ibang probinsya, pupunta sa'yo, ibang kalapit baryo, pupunta sa'yo, or ikaw uwi ka ng bansa, or probinsya, or kalapit baryo. Pwedeng ganun, vice versa tayo. May mga pagkikita-kita. May taong magiging masaya. May taong magiging masaya o nagiging masaya sa mga or may, marami man sila o konti, sa sitwasyon mo na paghihirap. Or halimbawa, medyo stressful ka, o kaya may mga magaganap na bad news or hindi maganda sa'yo, may mga tao na magsasaya. Yun na nakita ko. Kasi andito talaga siya. Medyo salbahe siya, no? Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, this is the time. May mga travel yung iba, no? Malapit o malayo. This is a time, or maybe you're planning. This is a time to put some effort sa mga bagay na gusto mo mag-success sa buhay. You need to be very careful when it comes to a planning, no? Ang sinasabi dito. And this is a time to transform. This is a time to awake in any situation in life. Sa love life mo man yan, sa pera mo man yan, sa health issue mo man yan, or any situation in life. And tandaan mo palagi na magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo. May mga sitwasyon na need to let go or need to change to decide ng desisyon. And tatandaan mo palagi na you need to learn from the past situation. O may reward ka rin na ma-receive. There's a reward or may ma-receive ka. Yan, may mga success situation reward or may mga positive outcome coming sa iba sa inyo. May small achievement, o nakikita. Yon ang sabi dito. Mag-trust ka daw sa intuition mo. And try to reflect the past situation and then magkuha ka daw doon ng aral. Yan ang sabi dito. Tatandaan mo, you are the controller of yourself. Sa mga nagmamaneho naman dyan, sa mga nagta-travel, mag-ingat kayo.
You need to be careful. Wag kayong pabigla-bigla. Planuhin yung maigi. Kasi medyo baka hindi rin maging maganda yung resulta. Planuhin mabuti. Arigatou namaste, God bless.